Gaano nga ba kalakas si Lucifer? Ano ang magagawa niya sa buhay ng mga tao at anong kapangyarihan meron siya? Natanong mo na ba sa sarili mo kung gaano kalakas si Lucifer, ang dating anghel ng Diyos sa langit? Naisip mo na ba kung ano ang kaya niya pang gawin sa mga tao? Na-imagine mo na ba kung anong kapangyarihan ang meron siya? Si Lucifer, siya yung dating anghel ng Diyos. Siya yung tagapanguna sa pagsamba ng mga anghel doon sa langit. So dito po natin makikita na si Lucifer, siya rin po ay nilikha ng Diyos tulad ng ibang mga anghel. So dahil si Lucifer ay nilikha din ng Diyos tulad natin, limitado lamang siya. Hindi siya pwedeng maging kapantay ng Diyos. Dahil hindi Diyos si Lucifer. Siya isang anghel noon na alam natin nilalang din naman ng Diyos. So kung ang Diyos natin alam niya ang lahat, si Lucifer hindi niya po alam ang lahat. Kung ang Diyos natin siya yung pinakamakapangyarihan, ang kapangyarihan ni Lucifer ay limitado lamang. Kung yung Diyos natin siya ay nasa lahat ng dako, si Lucifer ay nasa isang dako lang. Kaya huwag niyo pong iisipin na ang magkalaban sa mundo na ito ay yung Diyos natin at si Lucifer. Tandaan niyo po na wala lang si Lucifer sa Diyos dahil nalikha lang din ng Diyos si Lucifer. Hindi maabot ni Lucifer yung ating Diyos. Na alam naman natin noon, pilit niyang ginawa na maging kapantay ang ating Diyos. So dahil naalaman natin na itong si Lucifer, dating anghel, siya po ay walang laman. Basahin natin yung Hebrews chapter 1 verse 14. Ano ang mga anghel kung ganoon? Sila yung mga espiritong naglilingkod sa Diyos at mga sinugo upang tumulong sa mga magkakamit ng kaligtasan. Tandaan nyo na yung mga anghel, nilikha rin po yan ng Diyos, pero sila ay may kapangyarihan. Pero yun nga po, ang sabi ko sa inyo, limitado lamang yung kapangyarihan nila. Hindi po katulad ng sa ating Diyos na unlimited. Pero bagamat limitado ang kapangyarihan ng mga anghel, kasama na nga po dyan si Lucifer, the fact na meron po silang kapangyarihan, ibig sabihin niyan, hindi tayo pwede maging kampante sa pwedeng magawa ni Lucifer. Dahil malaki ang pwede niyang magawa sa buhay ng isang tao. So ano nga bang meron itong si Lucifer? Makikita po natin na itong si Lucifer, matalino po siya. Hindi man all-knowing itong si Lucifer tulad ng ating Diyos, pero matalino po siya. Ibig sabihin, magaling siya. Yung katotohanan lang po na nalinlang niya sina Eva at Adan doon sa Garden of Eden, sa kabila na mayroong malapit na relasyon sina Eva at Adan sa ating Diyos, nakita natin dito na nagawa niya pa na makuha sina Eva at Adan sa pamamagitan ng kanyang panlilinlang. Kaya makikita natin na matindi manlinlang ang kaaway. Hindi po sila basta-basta. Si Lucifer, marami siyang alam sa buhay mo. Alam niya ang kahinaan mo, alam niya kung saang lugar ka nandoon, alam niya yung mga nakaraan mo, so wala kang maitatago kay Satanas. Kaya kapag ikaw ay inaatake ni Satan, sigurado na pinag-aralan ka niya. Kinilala ka niyang mabuti, kaya pag di ka handa, madali kang mahuhulog sa panlilinlang niya, tulad nila Eva at Adan. So mag-iingat tayo, bagamat hindi alam ni Satan ang lahat, pero marami siyang alam sa mundo na ito. At marami siyang alam sa buhay mo. Dahil manlilinlang si Lucifer, ang isa sa kapangyarihan na ginagamit niya para manlinlang ay yung manggaya. Kaya niya pong mag-disguise ng kahit ano, buhay man po yan o hindi. Kaya nga nagkakaroon ng mga ligaw na kaluluwa. Ang nasa likod po niyan, walang iba kundi si Satan. Nagagaya niya po yung mga namatay na. Kahit nga po yung anghel ng liwanag, kaya niya pong gayahin yan para manlinlang ng tao. Ito nga po yung sinasabi sa 2 Corinthians chapter 11 verse 14. Hindi ito katakataka sapagkat si Satanas man ay nagkukunwaring anghel ng liwanag. Yung mga nakikita nyo sa mga libro, sa mga palabas na itsura ni Satan, hindi po yan yung totoong itsura niya. Maganda po ang itsura ni Lucifer. Dahil magandang anghel po siya noon pa man. Ang nangyari lang, nahulog lang siya mula doon sa langit. Pero hindi po nagbago yung kanyang itsura. Maganda pa rin po siyang anghel. Nagkataon lang na talagang binagsak siya, kaya siya napunta dito. So dahil maganda na nga yung itsura ni Lucifer na dating anghel, kaya niya mag-ibang anyo o ibahin yung itsura niya na hindi maganda para manakot ng mga tao. At gagamitin niya rin yun para manlinlang ng maraming tao. At bukod dyan mga kapatid, pwede rin siya magunwari na maamo at napakagandang anghel. Yan po yung isang dahilan kung bakit nahulog sa patibong ni Satan itong si Eva at Adan. Kasi mga kapatid, kung titingnan nyo mabuti, kung nakakatakot yung itsura ng ahas, hindi po yan lalapitan ni Eva. Iiwasan niya po yan. Pero nakita naman natin, nilapitan ni Eva yung ahas. At wala tayong nakitang takot kay Eva nung nilapitan niya yung ahas. So doon makikita natin na itong si Satan, nagbagong anyo siya para linlangin sina Eva at Adan. At ganoon din po yung pwede niyang gawin sa ating lahat. Gagawa po siya ng paraan para magbagong anyo at mag-disguise para tayo po ay linlangin. Kaya mag-iingat po tayo, hindi porket maganda yung itsura, paniniwalaan na po natin. Di po natin alam, baka ang nasa likod niyan ay walang iba kundi si Satanas. Kasi mga kapatid, lilinlangin niya tayong mga Kristyano para tayo ay mapalayo sa ating Diyos. Malakas din ang impluwensya ni Lucifer sa ating mundo. Di ba natin nakikitang literal si Lucifer dahil siya ay isang espiritu, pero mararamdaman mo at maririnig mo siya sa ating mundo sa iba't ibang paraan. Isang paraan para marinig at maramdaman mo si Satan ay sa pamamagitan ng musika. May mga musika ngayon na sinulat para kay Satanas. At maraming mga kanta ngayon ang nasa likod niyan ay si Satanas. Kaya nga kung papansinin niyo po yung mga kanta ngayon, yung mga music video at yung mga concert, makikita nyo na ito ay may sa demonyo na.
Kasi pwedeng gamitin ni Satan yung music para maraming tao ang mapalayo sa Diyos at mapahamak. Alam naman natin na itong si Lucifer, siya po ay dating tagapanguna sa pag-worship sa ating Panginoon. So magaling siya pagdating sa musika. Ngayon, nung binagsak siya ng Diyos dito sa mundo na ito, hindi nawala yung talento na yon. Magaling pa rin siya sa musika. Pero ngayon, ginagamit niya na yung music para po ma-impluwensyahan yung mga tao sa mali. Ginagamit niya rin yung internet at social media para magparamdam sa mga tao. Kaya minsan, may mga pagkakataon sa buhay po natin, narinig na pala natin siya at nakita na natin siya. Hindi lang natin alam. Kaya mag-iingat tayo kasi ang may hawak ng sistema ng mundo na ito, yan po ay walang iba kundi si Satan o si Lucifer. Basahin po natin yung 2 Corinthians chapter 4 verse 4. Hindi sila sumasampalataya sapagkat ang kanilang isip ay binulog ng Diyos ng kasamaan sa daigdig na ito upang hindi nila makita ang liwanag ng magandang balita tungkol sa kaluwalhatian ni Kristo na siyang larawan ng Diyos. So ngayon, si Lucifer, siya po yung naghahari-harian ngayon sa ating mundo. Sinabi rin na siya yung Diyos ng mundo na ito. Kaya tatandaan niyo po palagi, anumang galing sa mundo na ito o anumang galing sa system ng mundo, yan po ay galing kay Satanas. Tandaan niyo na yung kapangyarihan ni Satan, hindi niya yan gagamitin sa walang kabuluhan. Gagamitin ni Satan yung kapangyarihan niya para makuha ka niya. Sa pamamagitan nun, mapapahama ka. Kaya lagi niyong tatandaan, hindi ang Diyos ang pinakakaaway o kalaban ni Satan. Hindi po sila yung naglalaban sa mundo na ito, tulad ng mga nakikita natin sa mga palabas o sa mga nababasa natin. So no match po itong si Satan sa ating Diyos. Ang alam natin na kalaban ni Lucifer ay walang iba kundi tayo, tayong mga anak ng Diyos, tayong lahat na pinananahanan ng banal na spirito. Ito nga yung sinasabi sa Ephesians chapter 6 verse 12. Sapagkat hindi tayo nakikipaglaban sa mga tao, kundi sa mga pinuno, sa mga makapangyarihan, sa mga tagapamahala ng kadilimang umiiral sa sanlibutan ito, sa mga hukbong spiritual ng kasamaan sa himpapawid. Lagi nyo tatandaan na ang pinaka-target ni Satan, ang kakalabanin ni Satan, hindi ang Diyos, kundi ikaw na anak ng Diyos. Kaya mag-iingat po tayo kasi sinasabi ng Bible, may kapangyarihan itong si Satan, itong si Lucifer. Pero tandaan nyo rin po mga kapatid na hindi tayo dapat magpasindak sa kapangyarihan ni Lucifer. Oo, masasabi po natin na malakas siya at meron siyang kapangyarihan. Pwede po tayong atakihin ni Satan, pero tandaan nyo po, wala siyang magagawa sa atin bilang mga anak ng Diyos. Hawak po tayo ng Diyos. Kaya dapat huwag kang matakot. Tandaan mo na mas malakas ka itong espiritong nasa iyo kaysa kay Satan o sa mga masasamang espiritu na kampun niya na aali-aligid sa ating mundo. Basahin po natin yung 1 John chapter 4 verse 4. Mga anak, kayo nga'y sa Diyos at napagtagumpayan na ninyo ang mga huwad na propeta, sapagkat ang espiritong nasa inyo ay mas makapangyarihan kaysa espiritong nasa mga makasanlibutan. So makikita natin overall merong kapangyarihan si Satan, pero hindi siya makapangyarihan tulad ng ating Diyos. Ngayon, wala man tayong kapangyarihan tulad ng mga anghel, pero meron naman tayong banal na spirito na nasa ating mga katawan. At yung spirito po na yan po yung pinakamalakas sa lahat. Yung spiritong nasa inyo, yan po yung bumuhay sa ating Panginoong Kristo doon sa kamatayan. At syempre yung banal na spirito na nasa inyo, yan po yung nagpapaalala na kayo ay tagumpay na. At wala na po magagawa anumang kapangyarihan ni Satan sa buhay nyo. Bilang mga Kristiyano sa laban ng buhay nyo, huwag kayong mawala ng pag-asa. Huwag kayong matakot dahil palagi nyo po kasama yung ating makapangyarihang Diyos.